Yun agad yung una na bubruskuhin dito ng side ng TNC. O, at saktong-sakto, no, si Silion din kasi yung katapat nila. Kung may gusto kang tapusing laro ng maaga, it's one of these games na ayaw mo nang tumagal pa yung laro dahil may si Silion kang kalaban. Kaya naman papasok na tayo sa Land of Dawn. Di na rin papatagalin ang pag-antay para sa ating mga viewers. Magtatapat na for the first time in Season 15, Yawi versus Renegade. Kumbaga kung hindi man nagamit dito yung Cho at hindi na open, signature hero din to ni Rene J from last season. Oo. Even yung Johen ngayon na bumalik si Yawi sa Pilipinas. Oo, naalala ko nung season 8, lagi nakapan sa amin yan eh. O, diba? Di ko nga nahawakan yan eh, ever eh. And I think going back to Season 8 history, Midnight, may time pa nga ata na nag-5-man roam ban ng isa sa mga naging kalaban ng Next Play Evos against Yawi, kung saan napilitan siya maglaro ng Sylvana tank. Tama ba? Eko ata kalaban namin. Ayun na nga yung mga memories noong oras na sabihin na lang nating Big 3 era pa at magkakampi pa ang dalawang binibida natin ngayon na roamers. Looking at the smart emblems, mukhang tank build pa rin ng Joy. Very standard ang ating nakikita. Yeah. Wala naman siguro masyado magpapalit. May mga nagtatanong lang, however, Midnight, bakit nga ba sinusupport emblem yung badang? Yung ano kasi, yung movement speed tsaka yung cooldown and also na-amplify yung shields na nakukuha mo. So talagang na-amplify yung presence ni Badang. Kumbaga lahat ng kailangan niya, lalo lang lumalala. So nagiging malaking problema siya sa kalaban kasi nakita naman natin mula kay Super Yoshi, parang unlimited yung kanyang mga sapak. O nga pala, yun yung time na nakatakas siya, na tinulak na lang niya lahat. So yun yung pwede natin abangan para dito kay Lord JM. Alam ko, nararamdaman ko si Rene J tsaka si Yawi, amoy na amoy nila ang isa't isa. Oo, hindi ko nga alam. Siguro yung nung Big 3 era pa, laging magkadikita tayo itong dalawa. Kaya naman si Rene J sisilip. Hindi naman makikita si Zaida pero si Lance babato ng mga Deathly Grasp at wala pang nakikitang malaking trade. Unang pagong sinimulan na ng Aurora. Okay, nakapwesto ngayon ang mga players. Kami Aurora naman, papasok doon si Demon Kite. Ito na yung mga pag-zone na gagawin. Ginamit na nga dito yung ejector. Pero napakaganda naman dito ng pag-zone na ginagawa ng Aurora. Sila talaga hawak. Ginamit ang Eternal Guard also. Yung turtle pupunta kay Zaida. At pinipilit pa nga yata nila. Pero napakakulat din ng mga players ng Aurora. At mukhang patay na nga. First blood na double kill para din kay Demon Kite. Agent Zero goes in at may flicker pa from Yue. And that's gonna be a trade one para sa Aurora. First turtle na punta nga sa TNC. Pero yung tatlong nakuhang katawan ng Aurora nagpapanalo sa kanila. Oo, pasok na stats dito ng TNC at Aurora. Nandoon yung pag-contest. Pero kita mo, yung decisiveness ng Aurora na mag-turn. Even if hindi nila makuha yung objective na yon, napakabilis nila na parang, okay, sige, kahit makuha na o hindi, wala kaming pakiha. Habulin namin yung natitirang members dito sa Turtle Pit. At saktong-sakto, no, ang community prediction natin ay naniniwala. Wait lang! Oy, okay, nahigop! At hiniwa pa nga! Pero nakatakas pa rin Oh, wow. si Kuya Zaida. Warning shot, tawag doon warning shot. Nakita mo yung ginawa ni Rene J. Kung si Yawi yung flicker kick niya minsan patagilid. Ito, yung tulak patagilid. Kaya nga eh. Parang gano'n, ang clothesline, hindi mo inakala na gagawin niya yun ng napakaaga. And honestly speaking, no, dahil nga wala pa namang objective, wala pa namang kaganapan na malaki, hindi ko ina-expect na magbaburn ng flicker si Rene J ng gano'n kaaga. Siguro na dito, medyo sinasight niya yung kalaban na, sige, subukan mo Ayan, pumasok. Ayan na pumasok, tapos naitulak pa nga. Pero iba pa naman dito si Rene J. Patay na dito si Yawi. At may Sama Force na gagamitin. So nagkapalitan ng kill sa mga roamers dito ng dalawang teams. Grabe, medyo kawawa yung dalawang roamer doon. Parang sila yung gusto mag 1v1, sila pa yung namatay. Pero samahan mo ko dito. Yun yung no? Yun yung talagang minsan masasabi mong yung aura, no? Yung angasan ng mga roamer. Kasi lalo ngayon no, sa meta, super important na mapatay na magkabilang side yung mga roamer. Kasi ito talaga yung nag-set na kung mag-start yung team fight, kung sino ba yung huhuliin. Kaya very important for other roamers din to look for plays against the enemy roamer. Mas lalo na if you have an assassin as your jungler, no? Dahil hindi naman magche-check push ang katulad nung dati na tank jungle ka, na bigla na lang papasok. Pero Lord JM! O, ginamit na nga yung Sama Force dito kay Edward. Avengers na sa kanya sagot. Dinikit kay Lancy. Pero papagpukpok. Flick out para kay Yawi. Okay, tutuloy ba yung team fight natin? Mga kalahati ang buhay ni Zaida. So, hawak ngayon na Aurora yung pwesto doon sa pagong. Ang ganda ng pwesto dito ng Aurora Gaming. Kaya naman mukhang magbaback off na ang TNC Pro Team. Ang pangalawang pagong this time around ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Dalawang pagong na ang nawala at naghati ang dalawa sa iyon. Alam mo, nararamdaman ko pa rin dito yung laro ng Aurora. Very reminiscent pa rin nung nakalaban nila yung Onyx Philippines. Ayun na naman yung sinasabi paghigop bigla at bigla na nga nawala
si Kuya Yawi. So, Oy! 5 Oy! Meron pang conceal. Meron pang suntok para kay Lord J. Ang palalapitan nga din ng mga players na Aurora makakatakas pa. Double kill para kay Demon Kite. Oh no, that's a crucial error coming in from Lord JM. Parang naging katulad nung dun sa Barat's play. Ang hirap talagang timingan ng flicker Oo. na yun. Ayan, dumulas dito yung sapak ni Lord JM. And unfortunately, they will lose a lot of jungle creeps and then yung tower sa may top lane. Napakalaki nun nung lead na hawak dito ng Aurora. And ngayon, kailangan na nilang matakot kasi 5 minutes in, Granger, meron ng Sky Piercer. Oh no, at ito yung nakita din natin mula sa Omega na maagang pag-pick off. Pero Edward, papatuloy nata. Okay, may itcha na nga, pero makakatakas pa dito laban sa apat. Napakakunat na, pero hindi na nga dahil nadala pa dun sa ilalim ng Torres. So yun yung play naman na sagot dito ng TNC. Kailangan daw nilang paisa-isa na makakuha ng kill! Shoot! Shoot! Sabi dito ni Dominic Kite. Kamuntikan na pero biglang nabaril pa. Na-greedy, gusto lang naman niya mag-grab. Gusto lang niya ng farm. Kaso bigla siya naging kwento, bigla siya naging numero. At ang sama pa dahil nakakabanggit mo lang Midnight na nakabili na ng Sky Piercer. Tapos Pero maaga. unang pahina, isang bala at isang higop kay Yawi. Ayun na naman yung mga setup play from Aurora. Si Yawi na aarayan na. At nakikita na nga natin dito, napakaaga ng damage ng Aurora. Grabe yung paghigop ni Renny J Renny J. dito pero mukhang may Wala na, back-to-back stop. play pa at makakapagdepensa naman ang side ng TNC pero hindi na nila madedepensahan pa ang unang turret dito sa may bandang mid lane at Recta Turtle pa ang gagawin ng Aurora. 5k gold lead Midnight, ang hirap na nito. Oo, napakahirap na talaga nito for TNC kasi si Renny J mala Tony Stark na. Tapos si TNC, nakikita nila si Renny J, he's everywhere. Kumaga, yung pananakot ni Renny J, imagine mo wala ka ng implosion pero magko-conceal ka pa. Oo nga, parang anong gagawin? Anong gagawin na? Well, to be fair, yung Sacred Hammer niya rin kasi ginagamit niya na. Oo. Pang zone ngayon, tanda natin kanina tinulak niya si Yawi nung na-unstoppable force siya. So dahil doon ang laki ng kalamangan, sobra ng Aurora. Na-condition na sila kasi kanina winning shot niya si Zaide eh. Sabi niya, pre, ito yung mga kaya kong gawin ah. Oo. Parang ito Tingin, yung tingin. Oo. ito yung moment na Meng. Tingin. parang Kobe kay Pau Gasol nung nagkita sila sa Olympics yung Napanood ko yan. ginanon agad. Oo. Ginanong kagad eh. Ginumbag agad at magugulat ka na lang na ang Aurora ngayon ay lamang na ng 6,000 at napakahirap nito for TNC Pro Team dahil dapat nga lamang sila nung Pero early Jay? game. Sobrang aggressive dito ng Aurora. Ayun yung sinasabi ni Midnight kanina sa Sanguine Cruz. Tapos sumabot pa Aroy. ng mga bala. Okay. Parang isa na lang sana. Mamapatay na si Lancy. Okay, alam mo, minsan yung Sky Piercer na yun talaga magtataka ka kung totoo eh. Pero si Yawi, flicker out. Okay, naku, hinaharangan dito ng mga players na Ayun sandwich lang. pa nga. Ito na nga ang robot na na-sandwich. Parang usually no nakikita natin ng mga Sicilian, mamaya pa naman sumasakit. Pero bakit 8 minutes pa lang ay ganito na ka-update at grabe din ang mga angulo ng Sanguine Claws. 40 seconds pa bago lumabas ang pinakaunang Lord. Tas tignan mo, pinasok na naman! Pinasok na naman, biglang nagmala Superman. At dahil dyan, dalawa na batay, parang isa ba nga? Kamonti ka na si Kose, nagkaroon ng shield. So puputok na rin yung added blessing dun sa may bandang gitna. And Aurora, talagang sobrang aggressive ngayon. Walang tigil yung mga plays ni Renny J. Tama pa ba yung nangyayari dito Midnight? Tama ba daw kasi alam mo, timing nila to eh. Ito yung power spike na mayroon sila. Ito yung Suyu at pati na rin Granger. Mid-game, wala silang kailangang katakutan. Meron silang damage. Meron silang crowd control provided by the implosion. And pati na rin yung Sanguine's Glow. Tapos kung kunat sa kunat lang, nandyan din si Edward. Nakakakuha lang ng Wow. pang-1,000 career kills. Out of the top 20, by the way, siya lang ang XP-laner doon. At sobrang consistent nga naman talaga. 1-1-7 in this game. Lamang ang Aurora Gaming and what a milestone for Edward na makakuha ng 1,000 kills dito sa ating liga. Congratulations sa kanila and of course, congratulations din sa Aurora dahil nakuha nila ang First Lord. Oh, siguro dito kay Edward, parang muscle memory na eh, no? Oo. Yung kanyang paglalaro, even sa Powies, kitang-kita natin na talagang grabe nagsusona. Kaya naman na 1 kill and 7 assists na rin. But we have to take note para sa TNC, meron naman silang potential dito as long as makahabol si Kosen. Yeah, kaso yun nga, kailangan pa nila ng konting recovery time.
Pero yung recovery time na ginagamit dito ng TNC, habang tumatagal, dumadami yung numero sa Skypiercer stacks na Oo meron nga dito pala. si Dominkite. Tapos kailangan pa nilang intindihin din Katay na yan. hindi lang yung Granger tsaka yung Suyo kalaban nila kasi even if you manage to outscale them, may Sicilian ka bang problema. And this is what we call yung infinite scaling eh. Oo. Kumbaga kahit tumagal tong laro, never titigil na lumakas ang isang Sicilian. Kaya naman sa kanilang 8k gold lead ay mukhang magmamarcha sa mid lane ang unang lord ng larong ito. For TNC Pro Team, meron naman silang konting wave clear, pero mukhang malaki ang tsansa na mawalan sila ng inhibitor turret dito. Oo, mas malaki yung chance Renegade, kasi malaki dito yung kalamangan in terms of gold. Dahil si Renegade, nakita na nila dito tatamaan na nga at may Ichaba sa ilalim ng Torre at mapatay na nga dito. Pero yung Torre sa gitna, masira na Aurora. Atras naman sila. Okay, makakadepensa ang TNC pero parang bottom lane naman ang target dito na makaliwanag. Fast acting ang ginawa doon ni Yawi at napakasakit na nga ng Sicilian. Agaran nilang binigyan si Renegade para hindi na magkaroon ng setup play. Kaya naman makakadepensa dito ang TNC Pro Team. Magandang ginawa ni Renegade though, na tinakot niya talaga yung TNC. Unfortunately, nawala yung conceal. So naikasan ni Yawi yung unstoppable force and naibato niya pabalik. Naietcha niya yung Tigreal and hindi na nga nakapag-implosion si Renegade dahil napakarami na rin control and damage na lumabas sa kanya. Pero everything's worth it kasi kailangan ibato ng TNC lahat ng meron sila para mapatay nila yung Tigreal bago lumabas yung implosion. Pero all the while na nangyayari yun, tumutore lang naman din yung Aurora. Oo, at sakto, no, makita na kung nasilip nyo yung BPI Gold Leaders, it's the Kite Brothers. It's actually Dominkite and Demonkite na nagli-lead ngayon in terms of gold. Kaya naman kita sa ating Infinix in-game equipment kung gaano na nga ba ka-update ang Kite Brothers here in Game 1. Oo, tapos ano ngayon, di ba may damage siya si Domeng, yung Kite Brothers natin. Si Yue pa ngayon siya na yung binibigyan ng purple buff. So kung infinite na dito Ay, oo. yung stacks niya, Oo. infinite pa yung mana. Yan Ito yung na yung infinite na yung laman ng bangko niya, hindi na nauubusan ng Ano mana. na yan eh, Oo, nananampal na yan ng gold mamaya. Hindi lang ano yan, Nananampal kung, na pera. kung may money glitch, ito damage glitch eh. Walang scaling dito, lahat yan pataas. Parang hindi pa nga niya nagagamit yung flicker ng defensive eh. Yung huling flicker na nakita ko mula kay Yue. Flicker but yung impact. flicker papunta doon sa torre sa baba. Kaya naman mukhang for TNC Pro Team, it's gonna take a lot of pickoffs para makakomeback dito sa larong ito. 9K na nga ang kalamangan ng Aurora Gaming. Kailangan pa bang mag-contest ng TNC or hindi na pa pwede? Parang di ata nila kaya sa totoo lang, lalo pat may hawak na flicker dito, si Renegade. They have to find a good angle though, pero even if makapasok sila sa Lord Pit, baka hindi rin kayanin ng TNC yung pag-turn ng Aurora kasi bibitawan lang ni Demonkite yan eh. Oo, tapos pupoke lang sila nagpupoke hanggang sa mga lahat yung buhay. Kaya movement ngayon ng TNC hindi na magko-contest. Aurora makakakuha ng Lord. Malinis na pag-take para sa ating second Lord of the game. Luminous Lord na ang kanilang nakuha. Manggagaling naman ito ng mid lane kaya hindi nadadambahan pa ang mga ibang tore ng TNC Pro Team. And in terms of wave clear, Midnight, let's be honest here, no? Sapat pa ba yung wave clear nila to take down this Luminous Lord and defend against Aurora? I mean, they have a wave clear pero maximum siguro one lane kasi kailangan mag-boss ni Lancy ng skill. Even though medyo decent naman yan, especially with the synchrophation, pero kailangan din kasi nila isipin yung positioning ng kanilang members dahil nga kanina pa hawak ni Renegade itong flicker na to. Sino kaya ang unang makakadugo dito? Endable na ba para kay Renegade? Flicker is available para dito sa Hitman. Pero makikita natin for TNC, madedepensa nila yung Lord. Pero yung Torres sa baba, masisira na at meron naman minion wave na bit-bit ang Aurora para nag-aantay ng perfect timing. Oh, conceal! Okay, si Yawi dito, ang mahuhuli ni Renegade. Pero ito na guard, pero Renegade is gonna be down. Pero si Lord JM sasunod din ng mga damage. Kosen. Pero pagsayaw, para kay Kosen, masastun pa siya. Pero tatlo ang nandito para sa TNC na dumepensa sa kanilang base. Habang apat naman sa Oh, side no! ng Aurora, Oh, my goodness. nakakuha pa si Zaida. At diretso ng pagkuha ng base. Aurora, game number 1. Grabehang galaw with that Tigreal. Hindi man nating maintindihan yung timing, may sariling timing kasi ang Hitman na si Renegade. Kakaiba. Nagkamatahan sila ni Yawin. Parehas sila ng gusto mangyari. Nag-flicker si Yawi